Makabagbag damdamin mga kababayan yung naging mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Necrological Service ni Migrant Worker Secretary Toots Uple. Talagang hindi po mapigil ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang luha. Talagang napaiyak mga kababayan. Very emotional yung naging mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Iparinig ko po sa inyo. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, please subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Okay pa? Ito po yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagbibigay niya ng honor eulogy sa namatay mga kababayan na sekretary ng Department of Migrant Workers, si Secretary Toots Uple mga kababayan. Namatay, may breast cancer pala yon at age 61 mga kababayan. Sabi rito mga kababayan sa press release ng Presidential Communications Office, sa parehong araw ng komemorasyon ng National Heroes Day, isang necrological service ang isinagawa para kay Migrant Worker Secretary Susan Toots Uple sa Palasyo Malacanang. Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga other officials siyempre ng ating gobyerno, the members of the cabinet nandoon. So sabi dito, sa kanyang eulogy, inalala ni PBBM ang malambot na puso at ang husay ni Secretary Uple sa trabaho. Ibinahagi ng Pangulo ang pag-asang hindi mabibigo ang kanyang kaibigan at kalihim, partikular na sa pagpapatuloy ng advokasya at nasimulan ni Secretary Uple para sa mga overseas Filipino workers. Itong si Secretary Uple mga kababayan, kahit nung wala pa siya sa gobyerno, mayroon siyang NGO na talagang tumutulong po sa mga migrant workers. Kaya matindi ang pagmamahal mga kababayan sa kanya ng mga migrant workers. Yung dedikasyon mga kababayan ni Toots Uple, kalintulad ng dedikasyon ng kanyang tatay na si dating Labor Secretary anong panahon ni Apolacay, Blas Uple, na naging senador din po. Author siya po ng Labor Code of the Philippines. Siya po ang father of the Labor Code of the Philippines mga kababayan, yung tatay ni Toots Uple, at naging Senate President. Si Blas Uple, mga kababayan, dati din yung journalist po. Ito yung picture, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ginawang necrological service sa Palasyo Malacanang. Ayan po. Makikita ninyo dito sa video ito, mga kababayan, ang pagluha ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang hindi niya napigil yung kanyang pag-iyak mga kababayan. Sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, sana niya maunawaan ninyo kung tumulo ang luha ko. Talagang halos hindi po makapagsalita ng diretso yung ating Pangulong Bongbong Marcos habang nagbibigay sa kanyang mensahe during the necrological service. Ayan po. I-play ko po yung kanyang sinabi. Pakinggan po ninyo. Kung tumulo ang luha ko, ako, dahil napakalaking nawala sa atin. Napakawalaki ang nawala sa akin, sa inyong lahat, at sa bansang Pilipinas. Hanggang sa huli, nagtatrabaho pa rin siya. If anyone deserved the miracle, it was Toots, for all the good that she did. Hindi tayo na pagbigyan. Walang milagro.
Ngunit sa sumunod na ilang araw, naisip ko, hindi, mali ako. Nagka-milagro talaga. Ang milagro si Toots. Hindi ko talaga maisip. Parang hindi ako makaramdam, hindi ko ma-imagine na ang buhay na wala si Toots actually. Because she occupied such an important part of my life as a friend and as a colleague. I can confidently say Toots will always be one of the best people I have ever known. Thank you. So yun po mga kababayan, talagang mararamdaman mo yung pains na nararamdaman ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagkawala po ni Secretary Toots Uple ng Department of Migrant Workers. Pero alam po ninyo, talagang ganyan ang buhay mga kababayan sa mundo. Sabi nga po sa James chapter 4 verse 14, whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life, Anya? For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away po. Ganon lang po kaiksi ng ating buhay dito sa mundo. Parang isang bula, sabi ng Bible, mga kababayan. Kaya sabi dito mga kababayan sa balita, President Bongbong Marcos recognizes noble contributions of Secretary Toots Uple kasama yung mga unsung heroes o National Heroes Day. National Heroes Day kasi mga kababayan ngayon, kaya holiday. Ito pa, yung pagpaabot ng mensahe honoring our national heroes ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dito, the President recognized on National Heroes Day the noble contribution of the late former migrant workers Secretary Toots Uple, Susan Toots Uple, in promoting the welfare of the overseas Filipino workers as he paid tribute to the unsung heroes who tirelessly dedicated their lives to public service. Sa kanyang speech during the commemorative ceremony at dilibingan ng mga bayani in Taguig City kaninang umaga mga kababayan, President Marcos said that Secretary Uple was a perfect example of a true hero as she dedicated her life to promoting OFW's welfare. Kahit may sakit na po siya, mga kababayan, tuloy pa rin yung kanyang paglilingkod hanggang siya mag-leave sana. Nag-health leave siya after the SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, hindi na po nakabalik sa trabaho kasi pumanaw siya noong August 22 at age 61. So sabi ng ating Pangulong Bongbong, we must mention Anya, a dear and departed friend who we can only describe as well as a hero, in that is our good friend who we just lost, Secretary Toots Uple. And she is a perfect example, Anya, of what true heroism can be. She tirelessly dedicated the better part of her life to promote the welfare of our modern-day heroes, yung ating mga OFWs, yung ating mga migrant workers. Ngayon, the President also acknowledged the heroic act ng isang electric lineman from Bacolod City who braved Typhoon Egay Typhoon Egay floods and risked his life to repair the broken electrical wires to prevent the greater danger of electrocution. Any farmer who prevailed over harsh weather in economic conditions to ensure a successful harvest. The President also acknowledged the heroic act of a teacher who strives not only to be a good teacher, Anya, but also to be a patient and persevering multitask in various activities. He also mentioned a teacher who lent a hand to an elderly
neighbor in need during ghastly wildfires na nangyari doon po sa Maui, sa Hawaii. So sabi rito mga kababayan sa balita, President Marcos also urged the Filipino people to collectively recall the heroic deeds of those who fought for the country's honor, dignity, from the warriors of all, revolutionary thinkers, war veterans, and the countless patriots who have helped shape the Philippines into becoming free, independent, and self-determined. So the President also urged everyone to continue to tell and impart the courage and wisdom to the youth, to inspire them and strengthen the identity and cohesion of the Philippines for the century to come. So yun po mga kababayan, yung naging mensahe ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na niya minention yung mga Herodes. Hindi Herodes. Diba? Maraming Herodes sa ating bansa plus mga makabagong makapili mga kababayan lalo dito sa issue sa West Philippines Sea. Diba? Hindi na yun na-mention ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po? Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.